Hi angels and free spirit, welcome to Lord Charms Tarot. And today's reading is another collective energy. So yung title po natin is ano yung feelings nila sa'yo ngayon. Ayan, doon sa mga person ninyo, mga ex-person ninyo, ano yung feelings nila sa inyo ngayon. Ayan, doon po sa mga gusto magpa-personal reading, magpa-private reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Nasa baba po para hindi po kayo naliligaw. Ayan. Nang iwas po tayo sa mga manluloko. At doon po sa mga gusto magpagawa ng ritual, aura, at kung ano-ano pang spell dyan. Nasa description box din po yung link. Nandoon po. Pwede nyo po akong kontakin doon. I-text nyo po ako, tawagan nyo po ako, i-message nyo po ako sa Facebook page. Yan po. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. Doon po sa mga hindi pa naka-follow doon sa page po natin, please follow din po. Ayan po, para lagi po kayong updated every time po na mag-upload po ako ng mga videos na ganito, yung interesting, yung mga kung saan kayo mga interesado. Ayan. So, start na po tayo. So, ano yung feelings nila ngayon sa'yo? Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Mapa-masculine, mapa-feminine, ano yung feelings nila sa'yo ngayon? Ayan, so some of you, ano yung feelings nila sa'yo ngayon? Very hot. Hot. At saka, nababibe ko dito, namimiss niya yung bed scene ninyo. Ayan. Reality. Namimiss niya yung bed scene ninyo. Yun yung nasa situation niya ngayon. Ayan. So, may nababibe kasi ako dito na, on and off yung relationship ninyo. Minsan may communication, minsan wala. Minsan mahirap kayong i-reach out at gano'n din yung person ninyo. Tapos suddenly biglang okay na naman kayo, ganyan. So on and off yung relationship ninyo. Away bate, ganyan. Nakikita ko dito, etong person mo, pag nag-away kayong dalawa nito, dinidiskatan kanya ulit, okay? Inaamo, kung ano-ano. Ginagawa niya lahat para maging okay kayo ulit. Ikaw naman, syempre natutuwa ka dun sa ganung estilo. Kumbaga, gustong-gusto mo yung sinusuyo ka, inaamo ka. Yan, gaya na sinasabi dito. Ayan, so gustong-gusto mong sinusuyo ka niya, inaamo ka niya. Ngayon, sa challenges, etong person mo, meron lang kasing may pagka-bossy type, yung ugali. Ayaw niya ng sinusuway yung gusto niya. Gusto niya hanggat maaari siya yung laging nasusunod. Yun yung nababibe ko dito. Kaya may times na kapag nag-aaway kayo o galit siya o galit ka, ayaw niya nang nag-uusap kayo. Kumbaga, stop muna kasi nai-stress siya. Alam mo yun, nai-stress siya. So, yun yung nakikita ko dito. Nai-stress siya lalo na kapag nakukulitan siya sa'yo, ganyan. So, yun yung sinasabi dito. Ayan. Sa advice, sa nakikita ko dito, kumbaga, hintayin mo lang na siya yung mag-reach out sa'yo. Kasi sa ngayon, sa nakikita ko, talagang ayaw niya muna na mag-usap. Pero darating din yung time na aamuin ka niya o susuyuin ka niya ulit. Or tatawagan ka niya, iti-text ka niya, chat ka niya. Yun nga lang, talagang challenging, no? Kasi talagang communication ang mahirap sa inyo. Hindi kayo magkaintindihan. May times na nag-uusap kayong dalawa, okay kayo, tapos biglang mamaya iba na yung level ng pinag-uusapan ninyo. Nandoon na yung kanina okay lang kayo, tapos biglang away, ganyan, biglang may sigawan, biglang hindi kayo okay, biglang nag-iinit yung mga ulo ninyo. Yan. So yun yung nababibe ko dito. Pero kumbaga, pag etong tao na to nagsalita sa'yo, alam mo yung straight to the point, walang paligoy-ligoy, walang paikot-ikot ganyan. Talagang straight to the point siya. Kaya merong times na nasasaktan ka, nasasaktan din siya kasi masakit ka rin magsalita. Pero yung namimiss niya sa inyo, yung bed scene, yun yung namimiss niya sa inyo, yung yakap nyo, halik nyo,
yung pag-aalaga ninyo, yung pag-aasikaso nyo sa kanila, yun yung namimiss nila sa inyo. Physically, emotionally, mentality, spirituality, nandiyan dyan na, kompleto. So, completos ricados. Yun yung namimiss niya sa inyo. Okay? Pero sa ngayon, sa nakikita ko, etong person na to talagang hindi siya okay financially kasi napaka, niya ngayon, napaka waldas. Alam mo yun? Hindi siya makaipon ngayon. Kaya hindi siya muna nakikipag-deal sa'yo na lumabas kayo o something kasi budget ang problema niya. Ayan, so budget yung problema niya. Kaya hindi siya makapag-ask na lumabas kayo or kumain sa labas, mga something ganun. Kasi nga, budget yung problema niya. Ayan. So, yung feelings niya, ayan, medyo nagja-juggling siya sa buhay niya ngayon financially at saka emotionally. Alam mo, yun yung nagtatalo sa kanya ngayon. Yung financial at saka yung feelings niya. Ayan. Sa nakikita ko, wala namang third party na involved. Some of you, walang third party na involved. Just imagination lang. Kumbaga, kung meron man kayong pinag-aawayan na merong third party, sa nakikita ko dito, some of you, walang third party. Ayan, imagination nyo lang yun. Kumbaga, gawa-gawa lang ng isip ninyo yun na merong third party. Pero, behind the scene, walang third party. Ang karibal ninyo sa oras at panahon nila is yung trabaho. Yun yung nakikita ko na mas importante sa kanya, yung career niya ngayon, at hindi niya ma-focus yung love life niya. Ganun. Kaya nagkukulang siya doon sa part na yun. Kasi mas nagpo-focus siya sa pera, doon sa pinagkakaabalahan niya about money. Yun nga, financial, material na bagay. Kaya hindi kayo nag-uusap ngayon. Kumbaga talagang as in no contact, no communication. Talagang yun yung nakikita ko dito. Kasi nga, pera, gusto niyang makapag-ipon. Kaya dun siya nagpo-focus. Sa nakikita ko dito, doon sa part na namimiss niya kayo, pero nitong present, is unti-unting nawawala o nanlalamig yung feelings niya sa inyo. Kung ikaw, miss na mo siya, na sobra-sobra na namimiss mo siya, nasasaktan siya dahil nga sa hindi nga kayo magkita, hindi nga kayo magkasama, nasasaktan din naman siya. Yun nga lang, kaya niyang tiisin. At saka, kumbaga sa panahon ngayon, ang nagiging challenge ninyo is yung panahon na parang hindi pa mag-match yung time ninyong dalawa. Alam mo yun? Yung ibig ko sabihin. Ayan. So, hindi mag-match. Kaya, parang tadhana yung gumagawa ng paraan na mag-separate muna kayong dalawa kasi nga, hindi pa napapanahon na magsama pa kayo ulit. O mag-usap. O something mag-date. Mga something ganon. Pero sa advice, nakikita ko dito, yun nga, sabi nga dito, kung kulang man siya sa time at saka effort sa'yo, at ikaw naman ini-imagine mo na meron na siyang iba, kaya nagkukulang siya sa'yo, nagkakamali ka. Maraming tao o maraming babae, maraming lalaki na nagkakagusto sa kanya o nagkakagusto sa'yo, pero sa ngayon, nakikita ko, ang gusto niya muna is mag-focus dun sa kung saan siya swerte sa ngayon. Yun yung nabavibe ko dito. Sa relationship, medyo hindi maganda yung relationship ninyo kasi nga unti-unting nasisira ng dahil lang sa pera. Dahil sa pera. Yun yung nakikita ko dito. Pero blessing, marami naman blessing kung tutuusin. Yun nakikita ko kasi dito, logicality, sa inyong dalawa iniisip nyo na parang hindi kayo makapag-focus sa isa't isa kasi iniisip ninyo yung mga career ninyo. So, okay lang naman yun kasi yun yung practical, no? Pero, hindi nyo alam na meron kayong namimiss na blessing kapag magkasama kayong dalawa. So, hindi siya aware doon at hindi ka rin aware doon.
Kasi iba yung pinagpopokusan ninyong dalawa. So, yun yung nababibe ko dito. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching and see you next vlog. And don't forget to like, subscribe, and follow. And click the bell button sa yun po. At saka kung gusto niyo po kung magpa-personal reading o magpa-private reading online, at saka magpagawa ng ritual o kung ano-ano man, nasa description box po yung link kung saan niyo po ako pwedeng kontakin. So, yun lang po. Thank you and God bless. Bye-bye.